Noong taong 1962, sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Negros Occidental, laganap ang takot ng mga tao. Sa mga panahong iyon, kumakalat ang balita nga may mga nilalang na lumalapit sa mga kabahayan tuwing gabi. Mga nilalang na dumudukot ng bata, umaatake sa mga buntis at pumapatay ng mga hayop. Sa baryong iyon kilala ang tatlong matatanda na tanging inaasahan ng mga tao tuwing may kaguluhan. Si Mang Agusto, si Tata Kaloy at si Aling Maring. Sila ay mga albularyo na hinahangaan dahil sa kanilang kaalaman sa orasyon, dasal at mga halamang gamot. Ngunit sa kabila ng kanilang kakayahan, alam nilang may hangganan ang kanilang kapangyarihan. Ang mga aswang na nagpapakita sa baryo ay hindi pangkaraniwan. Tila mas mabangis, mas tuso at mas mapanganib. Isang gabi ng Nobyembre, habang nagtitipo ng tatlong albularyo sa bahay ni Mang Agosto, narinig nila ang malakas na hiyawan mula sa kabilang dulo ng baryo. Agosta, narinig mo ba yan? Wika ni Tata Kaloy habang nakatanaw sa madilim na labas. Oo, Kaloy, may nilalang na naman na umaatake. Sagot ni Mang Agusto sabay kuha ng kanyang lumang baston na may nakaukit na mga orasyon. Kung ganito ng ganito, gabi-gabi, ay mauubos tayo. Wika ni Aling Maring na may hawak na maliit na bote ng langis na siyang ginagamit niya laban sa mga masasamang nilalang. Habang nag-uusap sila, biglang bumigat ang hangin. May malamig na simoy na dumaan at mula sa dilim ay lumitaw ang isang kakaibang nilalang. Hindi aswang, hindi tao. Ang anyo nito ay matikas, malaman dirigma, ngunit malinaw na hindi karaniwang nilalang. Amorsyo! Bulong ni Aling Maring, tila nakilala ang nilalang. Lumapit ito sa kanila at sa tidig na malalim ay nagsalita. Hindi ako kaaway. Ako si Amorsyo, mandirigmang engkanto. Dumating ako upang tapusin ang mga aswang na sumasalakay sa inyong baryo. Nagkatinginan ng tatlong albularyo. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit ka tutulong sa amin? Hindi ba't hindi kayo nakikialam sa mundo ng tao? Tumitig si Amorsyo kay Mang Agusto. Ang mga aswang na ito ay hindi lamang banta sa inyo. Sila tumatakas mula sa aming mundo at dito sila nagtatago. Ang kanilang kasamaan ay kailangang mapigilan. Muling umalingaw-ngaw ang sigaw mula sa malayo. Kailangan nating kumilos kaagad. Kung totoo kang ang mandirigmang engkanto, samahan mo kami. Ngumiti si Amorsyo at sa isang kisap mata ay naglaho ito sa kanilang paningin. Narinig na lamang nila ang malalakas na kalabog at nakakatindig balahibong alulong ng mga nilalang mula sa direksyon ng gubat. Hindi siya nagbibiro, wika ni Aling Maring habang mahigpit ang hawak sa kanyang bote ng langis. Kinabukasan, natagpuan ng mga magsasaka ang bangkay ng tatlong nilalang na kahawig ng aswang sa gilid ng palayan. Ang kanilang mga katawan ay wasak at sa gitna ng damuhan ay may mga bakas ng kakaibang liwanag na tila apoy na nagmula sa langit. Kinabukasan, matapos matagpuan ng mga magsasaka ang bangkay ng tatlong nilalang na kahawig ng aswang, kumalat ang balita sa buong baryo. Ang mga tao ay nagtakbuhan papunta sa lugar at nagtipon sa gilid ng palayan. Upang makita mismo ang kakaibang pangyayari, ang ilan ay nag-antada habang nakatitig sa mga bangkay na tila winasak ng napakalakas na puwersa. Hindi gawa ng tao ito, wika ni Tata Kaloy habang pinagmamasdan ang mga nakabulagtang katawan. Ni hindi rin ito gawa ng karaniwang albularyo. May bakas ng liwanag sa lupa. Isang tanda na mula sa engkanto ang pumatay sa kanila. Si Aling Maring ay nananatiling tahimik. Mahigpit na hawak ang kanyang bote ng langis habang nakatanaw sa bakas ng mga paso sa damuhan. Si Amorsyo ito, mahina niyang usala. Nagbulungan ang mga tao.
May ilan na natatakot sa ideya na may engkantong nakikialam sa kanilang baryo. Ngunit karamihan ay nakaramdam ng pag-asa. Kung siya ang pumatay sa mga aswang, baka tuluyang mawala ang sumpa sa ating baryo. Sigaw ng isang lalaki mula sa hanay ng magsasaka. Ngunit hindi nakasagot si Mang Agusto. Sa halip ay tumalikod siya at naglakad palayo. Sabay turo kina Tata Kaloy at Aling Maringa. Kailangan nating mag-usap. Hindi lahat ng tulong ay ligtas tanggapin. May dahilan ng bawat pakikialam. Nang makauwi sila sa bahay ni Mang Agusto, muling nagtipo ng 3 albularyo. Kung totoo ngang mangdirigmang engkanto siya, bakit ngayon lang siya nagpakita? Tanong ni Tata Kaloy. Maaaring lalong lumakas ang mga aswang. Baka hindi na kayang pigilan ng karaniwang paraan, kaya siya ang pinadala. Sabi ni Aling Maringa. Hindi ko siya lubos na mapagkakatiwalaan. Ngunit hindi rin natin siya dapat kaawayin. Kung ang layunin niya'y lipulin ang mga aswang, mas makabubuti na samahan natin siya. Ngunit kailangan natin mag-ingat. Mula sa labas ay biglang may kumalabog na malakas na tila isang malaking bagay ang bumagsak. Nagmamadaling lumabas ang 3 albularyo at doon nila nakita si Amorcio na nakatayo sa gitna ng bakuran. Dala ang dugo ang espada na kumikislap sa ilalim ng araw. Natagpuan ko na ang kanilang pugad, pero hindi ko sila napatay lahat. Mas marami pa ang nagkukubli sa kagubatan. Gaano karami ang tinutukoy mo? Hindi bababa sa 10 at sila nagtitipon, naghahanda sa mas malakas na pag-atake. Natahimik ang 3 albularyo. Ang 10 aswang na sabay-sabay umatake ay tiyak na makapaminsala sa buong baryo. Kung ganoon, kailangan natin maghanda. Hindi sapat na ikaw lamang ang lumaban. Kami man ay may kaalaman at kapangyarihan at tungkulin naming ipagtanggol ang mga tao rito. Lumapit si Amorcio at tumitig sa kanila. Kung sasamahan niyo ko, kailangan ninyong tanggapin ang bigat ng digmaan. Hindi ito laban na tulad ng nakasanayan ninyo. Ang kanilang dugo ay sinumpa. Ang sino mang makainom o matalsikan ng kanilang laman ay maaaring mahawa. Hindi kami. Mas pipiliin naming lumaban kaysa hayaang lamunin ng takot ang baryo. Tumango si Amorcio. Kung ganon, magtitipon tayo sa gabi. Doon natin sisimula ng paglusob sa kanilang pinagtataguan. Pagsapit ng gabi, nagtipon ng 4 sa gilid ng kagubatan. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang natatabunan ng makakapal na ulap at ang hangin ay malamig na parang yelo. Nararamdaman ko na sila. Malapit lang ang kanilang pugad. Wika ni Aling Maringa. Mag-iingat kayo. Hindi lahat ng makikita ninyo ay may tunay na anyo. Madalas silang gumagamit ng pagkakakunwari. Nagpatuloy silang naglakad papasok sa kagubatan. Ang mga tunog ng kuliglig at huni ng ibon ay unti-unting nawala. At ang katahimikan ay nagbigay ng kilabot sa bawat isa. Pagdating nila sa isang lumang punong balite, biglang lumitaw ang 3 nilalang na may mahabang dila at mapupungay na mata. Ang kanilang katawan ay payat ngunit maliksi at ang kanilang ngiti ay puno ng matutulis ng ngipin. Mga aswang! Bulong ni Tata Kaloy habang hinahanda ang kanyang mga orasyon. Umamba ang 3 nilalang upang umatake. Ngunit bago pa man sila makalapit ay kumilos si Amorcio. Sa isang iglap, kumikislap ang kanyang espada at nahati sa 2 ang isa sa mga aswang. Ang 2 naman ay nagtangkang lumapit kay Aling Maring ngunit agad niyang ibinuhos ang langis sa lupa at binigkas ang dasala. Nagliyab ang paligid at napatras ang 2 nilalang. Dali-dali namang lumapit si Mang Agosto at tinusok ng baston na may ukit na orasyon ang isa, dahilan upang ito'y sumigaw at matunaw na parang abo. Ang natirang isa ay tumakbo papalayo, ngunit mabilis na naabutan ni Amorcio. Isang malakas na hiwa ang nagpatigil sa kanyang pagtakas. Isa lamang itong paunang bantay. Huwag kayong magpakapante, mas marami pa ang naghihintay sa loob. Nagkatinginan ng 3 albularyo pagkarinig nila ng ganon sa engkanto.
Kung paunang bantay pa lang ito, ganito na. Paano pa kayang nasa loob? Tanong ni Tata Kaloy. Hindi na tayo makakabalik. Kailangan nating tapusin to ngayong gabi. Pagkatapos nilang mapatay ang paunang bantay sa harap ng punong balite, mas lalong tumindi ang katahimikan sa paligid. Ang mga kuliglig ay tuluyan nang nawala at ang malamig na simoy ng hangin ay tila dumadagundong sa kanilang pandinig. Ang tatlong albularyo, si Mang Agusto, si Tata Kaloy at si Aling Maring ay nananatiling nakapalibot kay Amorcio habang papalapit sila sa pinakaloob ng kagubatan. Hindi ito pangkaraniwang pugad. May sumpa ang lugar na ito. Pakiramdam ko, isinusubok tayong pumasok. Kung ganoon, mas kailangan nating maging handa. Hindi tayo pwedeng umatras. Baring ito ang nakasalalay. Tahimik na sumang-ayon si Tata Kaloy at Aling Maring. Habang naglalakad, napansin nila na tila nagbabago ang anyo ng paligid. Ang mga punong naroon ay unti-unting kumukulubot. Ang mga dahon ay natutuyo at ang lupa ay parang umaagos ng maitim na likido. Mga ilusyon, subalit may katotohanang nakatago sa likod nito. Biglang lumabas sa dilima ang tatlong bagong nilalang. Ang mga ito ay mas matangkad, may pakpak na tila sa paniki at ang kanilang balat ay kulay abo. Ang kanilang mga mata ay kumikislap ng pula. Ngayon ninyo makikita ang tunay na lakas. Sabi ng isa sa mga nilalang na may tinig na tila dalawang boses na nagsasalita. So guys, wait lang. Bago natin ituloy itong kwento, may sasabihin lang ako. Nakikita nyo yung tatlong logo na yan sa screen? So, bali, yan lang po yung tatlong logo ko dito sa YouTube. Kwentuhan tayo, pagkagat ng dilim, saka Manong Albularyo. Yun lang po yung pangalan ng channel ko, wala nang iba guys. Kaya pag may makita kayong or marinig kayong boses ko sa ibang channel o ibang YouTube channel, hindi po ako yun. Lalo na kapag lahat na nandun puro story ko pero iba naman yung logo, hindi po ako yun. So paki-report na lang po siya para po magtuloy-tuloy pa po tayo dito sa YouTube para po hindi masira tong mga channels natin. Yun lang guys, maraming salamat. Ituloy na natin ang kwento. Hindi na nag-aksaya ng oras si Amorcio. Tumalon siya sa ere, umatake gamit ang kanyang kumikislap na espada. Isang malakas na putok ng liwanag ang bumalot sa paligid at nahati sa gitna ang isa sa mga nilalang. Ngunit ang dalawa ay nakaiwas at sabay na sumugod. Si Tata Kaloy ay mabilis na nagbitaw ng orasyon. Hawak ang isang maliit na krus na bakal. Sa ngalan ng may kapal, ikaw ay maglaho. Sigaw niya. Ang nilalang na malapit sa kanya ay biglang napaatras. Tila nasunog ang balat sa tuwing tumatama ang liwanag mula sa krus. Si Mang Agusto naman ay hinugot ang maliit na bag na may lamang mga buto ng kalburo at asina. Inihagis niya ito sa isa pang nilalang. Nang tamaan, biglang nagliyab ang balat nito, dahilan upang ito'y magwala at sumigaw ng malakas bago tuluyang matumba. Samantala si Aling Maring ay nagbukas ng kanyang bote ng langis at ipinahid sa paligid ng lupa. Kasabay nito binigkas niya ang isang matandang dasala. Ang apoy ay muling bumalot sa paligid at nagsilbing harang upang hindi makalapit ang natitirang nilalang. Amorcio! Sigaw ni Aling Maring. Sa isang iglap lumapit si Amorcio at tinapos ang natitirang nilalang sa pamamagitan ng isang malakas na hiwa. Ang katawan nito ay nagkadapira-piraso at naging abo sa lupa. Matapos ang laban, muling bumalik ang katahimikan, ngunit ramdam ng lahat na hindi pa iyon ang wakas. Mga bantay lamang sila. Ang tunay na pinuno ay nasa kaloob-looban pa. Wika ng engkanto. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang marating nila ang maliit na kuweba na may nakaharang na bato. Ang pasukan ay natatakpan ng mga ugat ng puno na tila kumikilos mag-isa. Dito sila nagkukuta. Ngunit hindi tayo makakapasok ng basta-basta. Kailangan ng 3 sagradong dasal upang mabuksan to.
Agad na lumapit si Mang Agusto at inilagay ang kanyang kamay sa malamig na bato. Ako ang unang babanggit. Aniya, saka nagdasal ng malakas. Kumislap ang bato at unti-unting naglaho ang ilan sa mga ugat. Sumunod si Tata Kaloy at nang matapos ang kanyang dasal ay mas marami pang ugat ang naglaho. Si Aling Maring ang panghuli. Habang binibigkas niya ang kanyang dasal, napansin nilang nanginginig ang paligid at unti-unting bumubukas ang pasukan ng kuweba. Sa loob ay bumungad sa kanila ang napakaitim na espasyo. Ang hangin ay mabigat at may amoy na parang pinaghalong dugo at asopre. Sa pinakaloob ay maririnig ang pag-ungol at mababang halakhak ng mga nilalang na naghihintay. Ngayon na ang tunay na laban. Naghanda ang tatlong albularyo at sabay-sabay silang pumasok sa kuweba kasama ang engkantong mandirigma. Pagpasok nila sa loob, agad silang sinalubong ng 6 na nilalang na may hugis tao ngunit baluktot ang mga galaw. Ang kanilang mga kuko ay mahaba at ang kanilang mga mata ay parang uling na nangliliyab. Mga alagad ng pinuno. Bulong ni Mang Kaloy. Mabilis na sumugod ang mga nilalang at ang loob ng kuweba ay napuno ng malalakas na alulong at sigawan. Si Mang Agusto ay gumagamit ng kanyang bastona. Bawat hampas ay nagiiwan ng sugat na tila sinunog sa katawan ng kalaban. Si Tata Kaloy naman ay walang tigil sa pagbigkas ng mga orasyon at bawat kataga ay tila bumabalikwas ng apoy sa paligid. Si Aling Maring ay patuloy na gumagamit ng langis at dasal upang makagawa ng proteksyon sa kanilang paligid. Ngunit higit sa lahat, si Amorcio ang siyang nagbigay ng pinakamalaking pinsala. Ang kanyang espada ay naglalabas ng liwanag na nakakabulag sa mga nilalang. Isa-isa niyang pinupugutan ng ulo ang mga aswang na sumasalubong sa kanila. Habang nagpapatuloy ang labanan, mas lalong lumalalim ang kanilang nararating sa loob ng kuweba. Ang bawat sulok ay may mga bakas ng dugo at kalansay ng mga hayop at tao. Hindi tayo pwedeng huminto. Ang pinuno nila ay nasa dulo. Siya ang ugat ng lahat ng kasamaan dito. Wika ng engkanto. Nagpatuloy sila hanggang marating sa isang malawak na silid sa loob ng kuweba. Sa gitna nito ay naroon ang isang napakalaking nilalang, isang aswang na mas malaki kaysa sa tao. May matatalas na pakpak at ang balat ay kulay itim na parang bakal. Ang kanyang mga mata ay pula at ang tinig ay malalim na nag-e-eko-eko sa loob ng kuweba. Mga mangmang, nagpunta kayo dito para mamatay? Hindi kami matatakot. Sigaw ni Mang Agusto. Humakbang si Amorcio, nakataas ang espada. Ikaw ang tunay na pakay ko. Sa gabing ito, wawakasan na kita. Nag-umpisa ang isang laban na yayanig sa buong kuweba. Humanda ang lahat nang humarap sila sa pinuno ng mga aswang. Ang dambuhalang nilalang ay nakaupo sa isang bato sa gitna ng malawak na silid ng kuweba. Ang pakpak nito ay nakabuka, halos abutin ang magkabilaang pader at ang mga mata ay naglalagablab sa pula. Ang boses nito ay umaalingaw-ngaw na parang dumadagungtong na kulog. Mga walang takot na tao at isang engkanto. Hindi pa kayo nakontento sa pagpatay sa aking mga alagad. Ngayon, dito na kayo mamamatay. Tumindig si Amorcio. Itinaas ang espada na nagliliwanag. Hindi ka na makakapagpasabog ng lagim sa baryong ito. Ngayon itatapusin ko na ang iyong kasamaan. Umugong ang buong kuweba nang bumangon ang dambuhalang aswang. Ang lupa ay yumanig sa bawat hakbang nito. Sumugod ito kay Amorcio na agad sinalubong ang malakas na hampas ng pakpak at matutulis na kuko. Nagbanggaan ang kanilang lakas at ang silid ay nagliyab ng liwanag mula sa espada ni Amorcio. Agusto, Kaloy, Maring, huwag kayong magkatubili. Kailangan ko ang iyong tulong.
sabi ng engkanto. Agad na kumilos si Mang Agusto. Kinuha niya ang kanyang baston na may mga ukit na orasyon at isinaksak ito sa lupa. Bumuka ang lupa at mula rito ay lumabas ang liwanag na nakabalot ng sagradong dasal. Ang liwanag ay tumama sa katawan ng pinuno dahilan upang ito ay mapasigaw ng malakas. Si Tata Kaloy ay mabilis na naglabas ng pulang tela na may nakasulat ng mga dasal. Iwinigayway niya ito at sabay bigkas ng mga panalangin. Ang paligid ng pinuno ay napalibutan ng tila mga tanikala ng apoy na unti-unting pumipigil sa galaw nito. Si Aling Maring ay sumandal sa bato at binuksan ang kanyang bote ng langis. Inilatag niya ito sa lupa at sinindihan gamit ang kanyang orasyon. Mula rito, kumalat ang apoy na tila isang bilog na proteksyon sa paligid ng mga albularyo. Ngunit sa kabila ng lahat, napakalakas ng pinuno. Sa isang hampas ng kanyang pakpak, tumilapon si Tata Kaloy sa pader ng kuweba. Napasigaw si Aling Maring, ngunit agad siyang nakakapit upang tulungan si Kaloy na makatayo. Hindi ako susuko. Kahit pa magbuwis ako ng buhay, lalaban tayo hanggang sa huli. Wika ni Tata Kaloy, pilit na bumabangon. Muling sumugod ang pinuno. Ngayon ay nakatuon kay Mang Agusto. Ngunit sinalubong siya nito ng baston at isang malakas na dasala. Sa ngalan ng may kapal, ikaw ay mawala! Ang baston ay naglabas ng liwanag na tumama sa mukha ng pinuno. Napatras ito at nangangalit ang sigaw. Samantala, si Amorcio ay lumilipad paitaas at inundayan ng malakas na hiwa ang katawan ng pinuno. Dumaloy ang dugo na kulay itim at umusok ang tila asido. Ang dugo ay tumalsik sa lupa at agad na nag-iwan ng butas at usok. Mag-ingat kayo. Huwag kayong matatalsikan yan. Babala ni Amorcio. Muling umingit ng malakas ang pinuno at biglang bumuga ng maitim na usok na pumuno sa buong kuweba. Ang lahat ay napalibutan ng dilima at halos hindi na makita ng tatlong albularyo ang isa't isa. Maghawakan tayo! Sigaw ni Aling Maring. Agad niyang inabot ang kamay ni Mang Agusto at Tata Kaloy upang hindi sila magkahiwa-hiwalay. Si Amorcio lamang ang tanging nakikita sapagkat ang kanyang espada ay patuloy na nagliliwanag at pumupunit sa dilim. Mula sa dilim ay biglang sumalakay muli ang pinuno. Ang kanyang kamay ay bumagsak malapit kina Mang Agusto at muntik na siyang tamaan kung hindi agad nakaiwas. Hindi tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Maring, kailangan ng mas malakas na proteksyon. Sigaw ni Mang Agusto. Tumango si Aling Maring. Inilabas niya ang natitirang langis at ibinuhos ito sa kanyang paligid. Sabay bigkas ng dasala. At biglang nagliyab ng bughaw na apoy ang paligid. Ang bughaw na apoy ay nagbigay ng liwanag at nagtaboy sa makapal na usok. Sumigaw ang engkantong Mang Dirigma. Sabay-sabay silang umatake. Si Mang Agusto ay muling tumarak ng baston sa lupa at lumabas ang matinding liwanag. Si Tata Kaloy ay nagbitaw ng sunod-sunod na dasal habang ibinaway-gayway ang pulang tela at si Aling Maring ay nagpaalab ng mas malawak na bughaw na apoy. Si Amorcio naman ay lumipad sa ere at inundayan ng malakas na hiwa ang dibdib ng pinuno. Ang nilalang ay napasigaw, yumanig ang buong kuweba at bumagsak ang mga bato mula sa kisame. Hindi pa ito ang aking wakas. Magbabalik ako at dudurugin ko ang lahat ng tao. Sigaw ng pinuno. Ngunit bago pa ito makapagpatuloy, sabay-sabay na pinagsama-sama ng tatlong albularyo ang kanilang dasal at lakas. Ang baston, ang krus at ang langis ay nagbigay ng isang matinding liwanag na tumama sa katawan ng pinuno. Ngayon na, Amorcio! Sigaw ni Mang Agusto. Tumalon si Amorcio, itinudo ang kanyang lakas at itinarak ang espada sa ulo ng nilalang. Isang napakalakas na pagsabog ng liwanag ang sumabog sa loob ng kuweba. Ang pinuno ng mga aswang ay napasigaw ng napakalakas bago tuluyang naglaho sa isang ulap ng abo at usok. Tumahimik ang paligid.
Ang dilim ay nawala at ang loob ng kuweba ay napuno ng liwanag mula sa espada ni Amorcio. Nakahinga ng maluwag ang tatlong albularyo, ngunit kapwa nanghihina sa kanilang pakiramdama. Tapos na ba? Tanong ni Tata Kaloy, hingal na hingala. Natapos na ang labang ito. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. May mga natitira pang mga aswang sa ibang lugar. Ang laban ay magpapatuloy. Sabi ng inkantong mandirigma. Nagkatingin ang tatlong albularyo, pagod sugatan, ngunit matatag pa rin ang kanilang loob. Kung ganoon, hindi dito natatapos ang ating tungkulin. Hanggat may kasamaan, lalaban tayo. Tumango si Amorcio, itinupi ang kanyang espada at ibinaba ang tingin sa kanila. Hindi ko malilimutan ang inyong tapang. Ang laban natin ay iisa. Sabay-sabay silang lumabas ng kuweba at ang baryo ay muling sumalubong sa kanila ng pag-asa. Lumabas mula sa kuweba sina Amorcio, Mang Augusto, Tata Kaloy at Aling Maring. Ang kanilang katawan ay sugatan, pawisan at nanghihina, ngunit buo pa rin ang kanilang loob. Sa paglabas nila, napansin nila ang paligid ng kagubatan ay tila nagbago. Ang dating madilim at mabigat na hangin ay tila napalitan ng malamig na simoy ng hangin na mas magaan sa pakiramdam. Ang sumpa ng pinuno ay nawala. Wika ni Amorcio habang nakatanaw sa mga punong ngayoy, unti-unting bumabalik ang kulay berde. Ngunit kahit nakahinga sila ng maluwag, hindi pa rin ganap na tapos ang laban. Sa baryo, naghihintay ang takot ng mga tao at ang tanong kung ligtas na ba talaga sila. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng mga taga-roon. May mga umiiyak na babae, mga batang nagtatago sa likod ng kanilang mga ina, at matatandang nag-aantada habang nakatingin kay Amorcio. Buhay silang lahat! Sigaw ng isang lalaki. Bumalik si Mang Amorcio, Tata Kaloy at Aling Maring. Nagtakbuhan ang mga tao at nagsama-sama sa harapan nila. Ang ilan ay napaluhod sa pasasalamat, ngunit napansin nilang lahat ang kakaibang presensya ni Amorcio. Hindi siya basta tao. Ang kanyang anyo ay malaman dirigma at ang kanyang espada ay patuloy na nagliliwanag. Iyan ba ang engkanto? Bulong ng isa. Hindi siya kaaway. Kung wala siya, baka hindi na tayo nabubuhay ngayon. Lumapit si Aling Maring sa mga tao at nagsalita. Huwag kayong matakot. Siya si Amorcio, mandirigmang engkanto na pinadala upang lipulin ang mga aswang na sumasalakay sa atin. Tahimik na nakinig ang mga tao. May ilan na nagpasalamat ngunit may iba ring natatakot pa rin. Lumapit si Tata Kaloy at nagwika. Mga kababaryo, ang laban natin ay hindi pa tapos. Bagamat natalo na natin ang pinuno ng mga aswang, hindi ibig sabihin ay wala ng kasamaan. May mga natitirang nilalang na nakaligtas. Baka sa mga susunod na gabi, sila ay bumalik. Nagdulot ito ng kaba sa lahat ng tao. Ngunit muling nagsalita si Amorcio. Huwag kayong mag-alala. Hanggat ako'y naririto, hindi ko hayaang masakta ng inyong baryo. Ngunit kailangan ko ng tulong ng inyong mga albularyo. Hindi ko magagawa ang lahat ng to ng mag-isa. Wika ng inkantong mandirigma. Nagkatinginan sina Mang Augusto, Tata Kaloy at Aling Maring. Kung ganoon, kami ay laging handa. Matagal na naming tungkulin na ipagtanggol ang ating lugar. Kinagabihan, nagdaos ng maliit na pagtitipon ang mga tao sa baryo bilang pasasalamat. Nagsabit sila ng mga ilawan at nag-alay ng pagkain. Ngunit kahit may kasiyahan, nananatiling mabigat ang pakiramdam ng lahat. Alam nilang maaaring bumalik pa ang panganib. Habang nagtitipon, lumapit ang isang matandang babae kay Aling Maring. Maring, nararamdaman kong hindi pa tapos ang lahat. Kanina, sa may dulo ng palayan, nakakita ko ng nilalang na nagmamasid. Naggulat si Aling Maring. Nilalang? Ano ang anyo? Tanong niya rito. Ay parang tao, ngunit ang mga mata ay kumikislap ng pula. Agad na kinausap ni Aling Maring sina Mang Augusto at Tata Kaloy. May natitira pa ngang mga aswang, hindi pa tayo ligtas dito.
Nang marinig iyon tumayo si Amorcio. Kung ganon, simula ngayong gabi magbabantay ako. Ang mga nilalang na ito, mahina kapag walang pinuno. Ngunit hindi natin dapat sila maliitin. Kapag sila ay nagtipon muli, maaari silang maging kasing lakas ng kanilang pinuno na napatay natin. Nagboluntaryo ang ilang mga lalaki sa baryo upang magbantay. Bitbit nila ang sibat at bolo. Bagamat alam nilang hindi iyon sapat laban sa mga aswang. Ang mahalaga ay hindi tayo nagpabaya. Kahit papaano, ang tapang ng mga tao ay nagbibigay ng lakas sa ating lahat. Wika ni Tata Kaloy. Makalipas ang ilang araw, tila naging payapa ang baryo. Walang mga hayop na namamatay at walang bata o buntis na nagdukot. Ngunit sa ikalimang gabi, matapos na mapatay ang pinuno, isang kakaibang ingay ang gumising sa buong baryo. May malalakas na alulong mula sa kagubatan. Kasunod nito ay ang sigawan ng ilang tao na nakatira sa paligid ng baryo. May umatake na naman! Sigaw ng isang lalaki habang tumatakbo papunta sa gitna ng baryo. Agad na lumabas si Mang Agosto, dala ang kanyang baston. Si Tata Kaloy naman ay bitbit ang kanyang krus at pulang tela, habang si Aling Maring ay hawak ang kanyang bote ng langis. Si Amorcio ay biglang lumitaw mula sa dilim, nakahanda ang kanyang espada. Nang makarating sila sa dulo ng baryo, bumungad sa kanila ang nakakatindig balahibong tanawin. 4 na nilalang ang nakatayo sa gitna ng kalsada. Mahaba ang tila, matutulis ang kuko at ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa pula. Mga alagad na nakatakas. Bulong ng engkanto. Sumugod agad ang isa sa mga nilalang kay Mang Agosto, ngunit mabilis niyang itinaas ang kanyang baston at nagbitaw ng dasal. Tumilapon ang nilalang ngunit agad na bumangon. Si Tata Kaloy naman ay sinalubong ang isa pang nilalang. Ibinigayway niya ang kanyang tela habang binibigkas ang panalangin. Ang nilalang ay napatras ngunit muli itong sumugod at halos mahawakan siya. Buti na lamang at natamaan ito ng apoy na inihagis ni Aling Maring mula sa kanyang bote ng langis. Si Amorcio ay humarap sa dalawang natirang nilalang. Mabilis ang kanyang mga galaw at tila ilang sandali lamang ay napugutan niya ng ulo ang isa. Ngunit ang isa ay nakaiwas at lumipad palayo. Tumakas siya. Hayaan mo na. Mas mahalaga na nailigtas natin ang mga tao ngayong gabi. Ngunit habang nakatayo, narinig nila muli ang alulong mula sa kagubatan. Hindi lang isa, kundi napakarami. Hindi lang 4 ang natira. Mas parami pa sila kaysa sa inaakala natin. Tahimik si Amorcio, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalagablab. Kung ganon maganda kayo, ang tunay na digmaan ay hindi pa nagsisimula. Sa gitna ng dilima, ramdam pa rin nila Mang Agosto, Tata Kaloy at Aling Maring ang mabigat na presensya ng mga nilalang na nakapaligid sa kanilang baryo. Ang gabi tila walang katahimikan at ang hangin ay may dalang bulong na nagmula sa kagubatan. Hindi nagtagal ay dumating si Amorcio, ang engkantong mandirigma na muling nagpakita sa kanila matapos nitong sagupain ang mga aswang sa kabilang dako ng baryo. Tahimik siyang nakatayo sa gitna ng liwanag ng buwan. Suot ang tila makislap na baluti na wari hindi gawa ng kamay ng tao. Nang magsalita siya, mababa ngunit malinaw ang kanyang tinig. Kailangan natin maganda. Marami pa silang darating. Kung ganoon, kailangan natin paghandaan talaga iyon. Hindi pwedeng basta na lang tayo maghintay ng susunod na atake. May mga palatandaan sa paligid ng baryo. Kanina, may mga manok na biglang nagsisigawan kahit wala namang dumadaan. At ang mga aso walang tigil sa pagtahol. Lumapit si Aling Maring at inilapag ang isang bote ng langis sa lamesa. Ito ang langis na ginawa ko mula sa ugat at dahon na natagpuan sa paanan ng bundok. Subok na ito laban sa mga masasamang nilalang. Kailangan nating ipahid ito sa paligid ng mga bahay upang hindi sila makapasok. Pinagbasdan sila ni Amorcio at saka nagsalita muli. Malaki ang papel ninyo bilang mga albularyo sa baryong ito. Ngunit ang kalaban natin ngayon ay hindi basta ordinaryong nilalang. May isa sa kanila
na pinuno, mas malakas, mas tuso, at isa siya sa nag-iisang naguutos ng iba. Napakunot ang noo ni Mang Augusto. Ibig mong sabihin, may isang uri ng pinuno ng aswang na nagtatago sa kagubatan, maliban pa dun sa ating pinaslang. Tumango si Amorcio. Oo, at siya ang kailangan kong lipulin. Ngunit hindi ko magagawa yon kung hindi ko matutukoy kung saan siya nagtatago. Kailangan ko ng gabay ninyo. Nagkatinginan sina Mang Augusto, Tata Kaloy at Aling Maring. Matagal nilang alam na may kakaibang lakas na bumabalot sa kagubatan, ngunit hindi nila lubos na nauunawaan kung anong usino yon matapos nilang mapaslang ang pinuno ng mga aswang. May isang bahagi ng gubat na bihira naming pinapasok. Sa tuwing may pumapasok doon hindi na nakakabalik. Maging ang mga mangangaso iniiwasan ang lugar na yon. Nagpatuloy si Aling Maringa. Sinasabi ng matatanda na may malaking bato sa gitna ng kagubatan kung saan nagtitipon ang mga nilalang tuwing kabilugan ng buwan. Doon marahil nagmumula ang kanilang pinuno. Tumango si Amorcio. Kung ganoon, doon tayo pupunta. Ngunit bago yon, kailangan natin ihanda ang buong baryo. Hindi pwedeng basta umalis tayo nang walang proteksyon. Agad silang nagtrabaho. Si Mang Augusto ay naghanda ng mga ugat at halamang gamot na nagsisilbing panlaban sa mga masasamang espiritu. Si Tata Kaloy ay gumawa ng mga palamuti at anting-anting na isusuot ng mga bata at matatanda upang hindi sila mapinsala. Samantala si Aling Maring ay naglibot sa mga bahay at pinahira ng langis ang mga pintuan at bintana. Habang abala sila, biglang umalingaw-ngaw ang nakakapangilabot na huni ng isang nilalang mula sa kakahuyan. Napahinto ang lahat at napatingala. Ang mga aso sa baryo ay halos magkabali-bali ang leeg sa walang tigil na tahula. Dumarating na sila. Ngayon ninyo makikita kung sino ang talagang may tapa. Mabilis na kinuha ni Mang Augusto ang hawak niyang bolo at tumabi kay Tata Kaloy na may dalang sagradong bastona. Samantala si Aling Maring ay nananatili sa harap ng mga kababaihan at bata. Hawak ang isang bote ng langis at mga dahon na ipinatong niya sa isang mangkok na may apoy. Mula sa kakahuyan ay lumitaw ang tatlong aswang. May mahahabang kuko, mapupungay ang mga mata, kulay pula at ang kanilang mga katawan ay tila hindi tao sa itsura. Unti-unti silang lumapit ngunit bago pa man makalapit ng husto ay kumilos na ang mangdirigmang engkanto. Itinaas niya ang kanyang kamay at biglang nagliyab ang hangin sa harapan niya. Nagmistulang pader ng apoy na humarang sa mga nilalang. Napatras ang tatlong aswang at napapasigaw ng nakakarinding tinig. Ngunit hindi pa iyon ang lahat. Sa malayo, may isa pang nilalang na mas matangkad at mas nakakatakot ang presensya. Ang kanyang katawan ay balot ng itim na usok at ang mga mata nito'y kumikislap sa dilima. Siya ang pinuno. At dito magsisimula ang tunay na labanan. Wika ni Amorcio. Sa paglitaw ng pinunong aswang mula sa kakahuyan, lalo pang lumamig ang simoy ng hangin. Ang mga aso sa baryo ay biglang nagsiiyak, tila batid ang bigat ng presensya ni iyon. Si Mang Augusto, Tata Kaloy at Aling Maringa ay sabay-sabay na huminga ng malalim upang ihanda ang sarili sa pinakamapanganib na kalaban na kanilang kakaharapin. Siya na nga, ang pinunong matagal ko nang hinahanap. Dahan-dahan itong naglakad papalapit. Ang bawat yapak ay nagiiwan ng marka sa lupa na nagliliyab at agad ding namamatay. Ang anyo niya ay halos hindi maipinta. Mahabang sungay, balat na kulay abo, at mga matang kumikislap na pula na tila apoy. Mga mangmang, akala nyo mapipigilan nyo ko gamit lamang ang langis at mga dasal. Ako ang nagmamay-ari ng kagubatang ito. At ngayon kukunin ko rin ang inyong baryo. Hindi ka magtatagumpay. Hanggat may buhay kami, hindi ka makakapanalasa rito. Sigaw ni Mang Augusto. Itinaas ni Mang Augusto ang kanyang baston na may nakaukit na mga lumang simbolo. Walang puwang ang kasamaan mo sa mga taong marunong lumaban para sa kabutihan.
Samantalang si Aling Maring ay agad na nagsaboy ng langis sa hangin at nagdasal ng isang sinaunang orasyon, dahilan upang bumuo ng liwanag sa kanilang paligid na nagsilbing kalasag. Sa isang iglap, sumugod ang pinunong aswang. Umalingaw-ngaw ang kanyang nakakatakot na sigaw at sinundan ito ng malalakas na hampas ng hangin. Ngunit hinarang ni Amorcio gamit ang kanyang espada na naglalagablab ng bughaw na apoy. Sa tuwing nagtatama ang espada at ang kuko ng aswang, umaalingaw-ngaw ang dagundong na parang kulog. Maganda kayo. Hindi ko siya mapapabagsak ng mag-isa. Wika ng inkantong mandirigma. Sabay na umamba si Mang Augusto at Tata Kaloy. Si Mang Augusto ay mabilis na sumugod. Iniwasan ang mga atake ng aswang at itinarak ang baston sa hita. Sabay sinundan naman ng bolo ni Tata Kaloy. Tumilamsik ang itim na dugo na agad namang nagliyab nang tumama sa lupa. Samantala naman si Tata Kaloy ay itinapat ang kanyang hawak na sandata at biglang sumiklab ang liwanag na tumama sa muka ng nilalang, dahilan upang ito'y mapasigaw. Umalingaw-ngaw ang tinig ng pinunong aswang na wari na darang sa apoy ng liwanag. Sinamantala ito ni Aling Maring. Kinuha niya ang mangkok na may apoy at itinapon sa katawan ng nilalang ang pinaghalong langis at dahon. Agad itong nagliyab sa bahagi ng kanyang braso at balikat. Ngunit hindi basta-basta susuko ang pinunong aswang. Sa isang iglap, naglabas siya ng makapal na usok mula sa kanyang bibig na bumalot sa buong paligid. Ang mga tao sa baryo ay nagsisigawan at nagtago sa kanilang mga bahay. Hindi na nila makita ang isa't isa sa kapal ng usok. Aling Maring, huwag kang lalayo sa amin. Sigaw ni Mang Augusto. Narinig niya ang tinig ni Tata Kaloy. Maghawak-hawak tayo ng kamay para hindi tayo muli magkahiwa-hiwalay. Ngunit biglang sumulpot ang pinunong aswang sa harapan ni Aling Maring at sinunggaban siya. Napasigaw siya ng malakas ngunit agad ding dumating si Amorcio at tinaga ang braso ng kalaban, dahilan upang mapakawalan si Aling Maring. Hindi mo sila makukuha hanggat ako'y naririto. Patigas na wika ni Amorcio. Nagpatuloy ang sagupaan. Halos yumanig ang lupa sa tindi ng kanilang labanan. Si Mang Augusto ay nagpatuloy sa pagsaksak gamit ang bolo. Samantalang si Tata Kaloy ay walang tigil sa pagbanggit ng mga orasyon habang nakataas ang kanyang mga sandata. Si Aling Maring naman ay hindi tumigil sa pagbuhos ng langis sa paligid upang mahirapan ang nilalang na makalapit. Sa huling pagkakataon nagtipon ng lakas si Amorcio. Itinaas niya ang kanyang espada at sinabing, Sa liwanag ng aming mga ninuno, tapusin na natin to. Sabay itinaas ni Mang Augusto at Tata Kaloy ang kanilang gamit at ang baston, habang si Aling Maring naman ay nagbuhos ng huling patak ng langis. Nagsanib ang kanilang lakas at bumuo ng matinding liwanag na kumubkob sa pinunong aswang. Napasigaw ang nilalang habang unti-unti siyang nilalamon ng liwanag. Sa loob ng ilang sandali, nagliyab ng husto ang kanyang buong katawan hanggang sa tuluyang sumabog sa isang malakas na dagundong. Pagkatapos nito, unti-unting naglaho ang usok at nagbalik ang katahimikan sa baryo. Hingal na hingal ang tatlong albularyo. Si Amorcio naman ay nakatayo pa rin na hawak ang espada, ngunit bakas sa kanyang muka ang labis na pagod. Nagtagumpay tayo. Natapos din. Ngunit dapat tayong manatiling handa. Hindi natin alam kung may iba pang susunod. Sabi naman ni Tata Kaloy. Lumapit si Aling Maring at nagpasalamat kay Amorcio. Kung hindi dahil sa iyo, marahil ay hindi na namin kakayanin ang ganitong laban. Ngumiti si Amorcio. Tumugon na. Hindi ako nag-iisa. Kayo ang tunay na nagligtas sa inyong baryo dahil sa tapang at pagkakaisa. Mula noon na, naging mas matibay ang samahan ng buong baryo. Ang tatlong albularyo ay patuloy na nagbantay at nag-aral ng mas malalakas na paraan upang mapangalagaan ang kanilang mga kababayan. Si Amorcio naman ay paminsan-minsang nagpapakita, ngunit madalas ay naglalaho upang ipagpatuloy ang kanyang laban sa iba pang nilalang sa malalayong lugar.
Sa kanilang mga puso, alam nilang hindi tuluyang nagwawakas ang laban sa kasamaan. Ngunit hanggat may pagkakaisa, hanggat may tapang at pananampalataya, mananatiling ligtas ang kanilang baryo.